March 28 na. At yan, nag-i-snow na naman. March 28, 2026. Kakarating ko lang. Iangat lang natin yung mga wiper natin para hindi matabunan pag malakas yung snow. Bali pinag-duty nila kami kanina kasi nag-alis kami ng mga snow doon sa parking. Natambakan yung mga sasakyan sa parking kasi tabi-tabi yung mga bagong sasakyan, kaya tanggal muna kami doon ng mga snow. Nagpala ako maghapon 9 to 3 na nagpapala, or 9 to 4 tama na kasi alas 5 na ngayon eh. So yun, makapal pa rin yung snow dito. Dito yung mga naipon kapag hindi na plow, pero ito pinaplow nila. Ayan o. Ganito yung sitwasyon dito pag winter. Ito madulas to. Tumigas. Yung mga puno pag winter walang dahon yung mga yan, maliban na lang dun sa mga pine tree, yung mga ganun. Yung mga ibang uri ng kahoy wala, lagas talaga. Ganyan dito sa Canada, dito sa Ontario. Grabe yung snow dito, sobrang lamig. Maabot pa dito ng negative 30 minsan, 30 plus. Pero at least ngayon, supposedly spring na ngayon eh, tapos magsa-summer na, pero wala pa rin, may snow pa rin. Winashing ko rin tong sasakyan natin kanina para mabawasan yung dumi. Kahit pa paano lumabas din yung kintab niya. Pero yung ibang part, ayan, kinakalawang na kasi luma na tong kinuha natin eh, Forester. Tapos dito butas na, ito yung mahirap, butas na siya dito sa baba. Ipa-fiber siguro natin yan, or kaya natin kung magagawa. Saka dito nakalawang siya dito. Pag winter ito din, naka winter tires ka dapat. Luma na rin tong winter tires ko at maliit siya para dito sa sasakyan kasi 205/55 lang siya eh, pang sedan. Pero ito yung binigay nung kaibigan natin na libre, kaya ito na lang yung ginamit ko para hindi na bumili. So supposedly 215/65 dapat yan, rim 16. Pero at least libre na yan. Yun nga lang, syempre siya, mababa. Tsaka yung sa speedometer natin may difference na 10 kph. Kumbaga halimbawa 80 kph na yung takbo mo sa speedometer, pero yung actual 70 kph lang, ganon. Well, pag nagka-budget tayo, kuha na natin siya ng tamang size. Forester. Ito yung pinakamurang nakita ko noon sa sasakyan sa marketplace, kaya ito na yung kinuha ko para hindi na tayo kukuha ng bago kasi mahirap kumuha ng bagong sasakyan dito, mahal. Kahit luma na to, mahal pa rin yung babayaran mo sa insurance. Mapapaisip ka kung kukuha ka ng bago kasi luma na to, pero kailangan mo pa rin magbayad ng insurance buwan-buwan eh. Binabayaran ko dito nasa $155 Canadian dollars per month. Pero yung kasama ko, kasi CRB yung kinuha niya, mas mataas. Yun o, mas mataas yung monthly niya, CRB. Mas mahal pala yung insurance ng mga yan kasi sila yung number 1 daw na target ng mga carnapper, mga CRB. Ang insurance niya dyan nasa 250 yata kung di ako nagkakamali, o 230, mga ganun. So malaking diferensya yon. Kaya sabi nila na nasa abroad ka, malaki yung kita. Diyos ko, laki din ang expenses.
Malapit pala kami dito sa highway guys. Yan. Papuntang North Bay yan. Papuntang Toronto din. Pwede rin dumaan dyan. Papuntang Toronto. Pero may way din doon na isa. Pag diretso ka ng Toronto. Pero kung dadang ka ng North Bay, ito yun. Highway 17. Yan. Highway yan. Daming nadidisgrasya din dyan. Lalo na pag winter. Daming nadiditch. Nung nakaraan nga doon, may namatay doon. Disgrasya ng banda. So yun guys. Malapit na tayo mag 3 years dito sa Canada. Pero bakit kaya ganun? Parang hindi ko pa rin makonvince yung sarili ko na gusto kong tumira dito. Ewan ko. Dahil siguro sa weather. Dahil sa cost of living. Grabe din yung cost of living dito guys. Sobrang mahal. Pinakamahal dito na babayaran mo, expenses mo yung bahay. Ito, bahay. Pangalawang expenses mo dito, sasakyan. Kasi kahit bumili ka ng second hand, yung insurance may babayaran ka pa rin buwan-buwan na insurance. Maliban pa doon yung ano mo. So insurance, meron ka pang maintenance. Siyempre pag second hand yung binili mo, meron ka talagang gagawin dyan na repair. Tapos syempre yung konsumo mo, yung gas. Ang nagagas ko dito kasi medyo malayo kami sa work. Buti may cashier ako dito. Dati 100 lang. Ngayon kasi tumaas yung diesel gawa ng crisis. Nasa 150 to 160 na per month Canadian dollars. Kasi 10 kilometers yung bali 20 kilometers balikan yung distance ng trabaho. And necessity talaga yung sasakyan dito, especially kung winter. Kasi wala kailangan mo pagpasok ng trabaho, pag bibili ka ng grocery. Kaya ang number one na gastusin is bahay, malaki. Yung rent namin dito 1.9, hindi pa kasama yung utilities mo. Iba pa yung expenses pala sa utilities, yung bayad ng kuryente, tsaka wifi, tsaka hydro, yung tubig mo. Pero at least ako dito hindi ako nagbabayad ng utilities kasi yung agreement namin sa kanila, kasi sinamahan ko lang yung nag-move in dito since tinapatan lang nila yung bayad ko dun sa dati para maka-move in na sila. 600 yung bayad ko dito, tapos 155 yung insurance, tapos gas mo na 155 din, tapos groceries mo, tapos magbabayad ka pa ng data ng cellphone mo buwan-buwan. Kasi dito hindi ka pwedeng ito sa Pilipinas na saka ka lang maglo-load pag kailangan mo. Dito postpaid na, kumbaga meron kang plan na babayaran buwan-buwan. Additional na naman yun sa gastusin mo. Kaya sa taas ng cost of living, mapapaisip ka talaga din Although maganda nga rin dito kasi maraming opportunities nga naman. Madali ka makahanap ng trabaho kung skilled ka. Pero kung nasa low skills ka, medyo mahirap na rin Pahirapan na rin yung paghanap nila ng trabaho dito. Pero yun lang, tiis-tiis lang kasi goal naman natin dito makaipon lang tapos uwi din ng Pinas. Kahit ganyan dyan sa Pinas na medyo magulo, iba pa rin dyan. Mas maganda dyan mag-settle ka sa mga countryside, tapos mag-farming na lang. Maganda yung farming kasi at least yun, mayroon kang food security, mayroon kang pandemic proof na hanap buhay. Pero syempre iba-iba naman tayo ng goal sa buhay ba. Minsan naisip ko ganoon na lang na simpleng pamumuhay na lang, mas maganda na. Kasi kung maghangat ka ng masyadong sabi nga nila, money will never be enough Kahit sabihin mo na, sige, isang taon na lang, mag-iipon na lang ako.
money will never be enough eh. Kasi yung oras natin na nawala doon, wala na, hindi na may babalik ba? Nakasama natin yung mahal natin sa buhay. Wala na. Lalo ako, mayroon akong mga baby na dalawa. Yung mga core memories nila, wala na ako doon. Kaya yun, nakakalungkot din. Although, yun nga, sinubukan naman natin, na-experience na natin dito. Kasi pangarap natin to dati eh. And we're living the dream, ika nga. Pero yun nga, mas alimuot pa rin pala kahit nandun ka na sa pangarap mo. Hindi siya tulad dun sa mga expectation natin na pag nakapag-abroad ka na eh, okay na yung buhay mo. Hindi rin. Kasi hindi rin lahat ng nag-abroad nagiging successful din eh. Depende na lang din talaga sa money management. Depende rin sa goal. Kaya napapaisip ako guys, kung tatapusin ko na lang ba yung kontrata ko dito o paano? Kasi yung kontrata ko sa September na mag-e-end eh. September 2026. Nandito ako September 2023, 3 years na. Kahit pa paano naman eh, nakabayad na rin tayo sa utang. May konting ipon rin. Pero syempre gusto nating meron tayong konting pamuhunan sana pag umuwi tayo doon. Pero tingnan na lang natin. So yun lang guys. Lang mga insights ko lang. Kakatapos ang overtime kaya ito muna ako sa labas. Pahinga muna. Bago pumasok sa taas. Kasi trabaho bahay lang naman tayo dito. Lalabas lang kami pag mag-grocery. Ganun lang yung buhay dito. Ay. Wala tayong ibang ano dito. Pagkabalahan. Ito, ganito dito sa paligid namin ngayon. Si winter. Maganda dito pag ano na, bumalik na yung mga dahon. Pero ngayon wala talaga. Patay yung mga dahon. Walang view. Tsaka makikita mo palibot eh puro puti. Gawa ng snow. So yun lang guys. Ingat na lang sa lahat no. Regards. Salamat sa mga nakasubscribe at kung di ka pa nakasubscribe eh click mo na yung subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan i-click yung notification bell para ma-update ka pag may bago tayong upload. Pasensya na kayo, wala muna tayong tutorial ngayon. Pero once na nakauwi na ako ng Pilipinas, I'll make sure na marami akong i-share sa inyo. Okay? Bye bye.